Napanood nating lahat ang viral na mga clip noong nakaraang weekend. Libo-libo na mga lalaking Marokano, bigla na lang, ay nagpasya na lusubin ng Kyoto. Tingin ko tama pagbigkas ko, pero may narinig na akong ibang paraan. Dumagsa ang mga tao sa enclave ng Espanya. Sa paligid ng Morocco sa Africa, kaya nagkaroon ng isa pang kawili-wiling debat dahil pro-Gaza ang Espanya. Paano ang mga politiko, lider at artista ng Espanya ay nananawagan ng kalayaan para sa Palestina at binabatikos ang Israel bilang kolonyal na estado. Nagbigay sila ng bagong kawili-wiling debate dahil hindi ko alam ang tungkol sa Kyoto at sa mga iyon. Tingnan mo ito. Itong taong ito, isang kilalang pro-Israel na aktivista, sabi niya, walang nagtatanong kung bakit may Espanya sa loob ng Morocco. Magandang punto. Tingnan mo ito. Espanya, Ceuta at Melilla, Melilla. Pasensya na, yan ay Espanya. Nasa Morocco din yan. Bakit kaya? Ngayon, tiningnan ko ang kasaysayan nito, pero pasensya na. Tingnan mo ang sagot ng kabilang panig. Ngayon nalilito sila kasi ayaw nila ma-offend ang Espanya na sobrang pro-Palestina. Pero anong gagawin natin? Ang Espanya ay parang, tutol kami sa kolonyalismo, maliban kung kami ang may gawa. Sabi ng babaeng ito, dahil pinag-aralan ng mga taong kasaysayan, ang Ceuta at Melilla ay pag-aari ng pro-Palestina siya, isang Muslim. At gumagawa siya ng palusot para sa Espanya, sa ngalan ng Espanya. Ang Ceuta at Melilla ay pag-aari ng kaharian ng Espanya sa loob ng 500 taon. Sa loob ng 500 taon. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang Morocco ay naging malaya lang 68 taon na ang nakalipas. Kaya't sinasabi niyang 500 taon na ang nakalipas. Walang Morocco noon. Kaya kung ano man ang naroon, maaaring kanila yon. Ngayon, narinig na natin ang argumentong ito dati, mga kaibigan. Hindi ba't ganyan din ang kaso bago ang 1,900 at 48 sa kasalukuyang lugar ng Sigalot na binubuo ng Israel at Palestine? Walang Palestine bago. 1,900 at 48. Alam niyo ba, mga kaibigan, hindi ko ginagamit ang argumentong ito noon kasi katawa-tawa para sa akin. Anong ibig sabihin ng walang estado ng Palestine? Strawman lang yon kasi may mga tao pa rin doon. Ano kung walang estado doon? Pero ngayon, naiintindihan ko na bakit ginagamit ng mga Israeli ang argumentong niyan. Dahil para makalika ka ng bagong estado, kailangan mong sabihin na nagkaroon ka na ng estado noon. Katulad ng sinasabi ng Espanya na parang, oy, wala namang Morocco doon noon. May mga tribo lang o kung ano man ang nandoon sa lupaing yon. Walang Morocco doon noon. Kaya itong maliit na lugar na tinatawag nating Ceuta. Wala namang nagmamayari niyan dati. Kaya amin na yon ngayon. At sa totoo lang, ayon sa mga survey, pag-aaral at eleksyon, ipinapakita na ayaw ng mga tao roon na mapabilang sa Morocco. Hindi ko sila masisisi. Pero alam mo, kung mananatili ang Espanya sa ganung paraan, pero kung magpatuloy ang takbo ng Espanya ngayon, baka pareho rin lang. Magkakaroon ng, baka wala naman talagang pinagkaiba ang Espanya at Morocco. Gusto ko lang ipakita ito sa'yo. Kaya nung nakita natin ang mga nakakakilabot na video mula sa Espanya, Ceuta, Espanya, nakita natin ang mga video na ito. Nagulat ang lahat sa mga video na ito, nagulat ang lahat sa buong mundo. Maging si Ursula von der Leyen ay nagsabing hindi katanggap-tanggap ang mga larawang mula Kiev. Hindi natin dapat payagan ang sinumang pumasok sa Unyon nang hindi sumusunod sa ating mga batas. Dapat agad na itigil ang mga mapanganib na pagtawid. Kailangan buwagin ang mga sindikato ng pagpupuslit, bla bla bla. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Kaya lahat ng mga taong pumapasok sa UK at Europa, sakay ng mga bangka, ay problema mo dahil hindi umabot ng 50,000 sa isang araw. Sang-ayon ka na hindi dapat pumasok sa Europa ang mga tao nang walang visa. Yun ba ibig mong sabihin? Kung sangayan tayo, ang susunod ay di tayo magkasundo sa bilang. 80,000 katao ang pumasok. Sinasabi mo lang pero wala kang ginagawa o aksyon sa mga pumapasok kahit 30 tao kada araw. Doon ba natin ilalagay ang hangganan? Kaya pala pareho tayong sang-ayon na hindi dapat pumasok sa Europa o first world countries. Naiintindihan ko, mga kaibigan. Mas gumaganda pa ito. Lalong gumaganda ang sitwasyon. Sobrang bumalik sa kanila ang epekto nito, lalo na sa mga globalista. Tingnan niyo ito. Pati si Giorgia Meloni. Naglabas ng pahayag si Giorgia Meloni sa Espanyol at sinabi niyang hindi tatanggapin ng Italya ang mga migranteng ito at sinuspinde ang kasunduan sa malayang paggalaw ng biyahero kasama ang Espanya. Kaya wala akong pakialam kung ikaw ay malinaw sa pasaporte mo. Hindi ka pwedeng i-discriminate bilang bagong North African na naging Spanish dahil sa taktika ni Pedro Sanchez.
Kaya papasok ka sa bansa namin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya parusahan mo na lang ang Espanya at sabihing, pasensya, mag-isa ka na lang. Walang papapasukin mula Espanya at kaya pati si Ursula von der Leyen. Tandaan, si Giorgia Meloni ay kontra sa mga migrante. Pero nung naupo siya sa kapangyarihan, napagtanto niyang hindi kayang tuparin lahat ng pangako dahil mas komplikado ang mundo. Naiintindihan ko kung bakit. Kaya ang mga politiko, kailangan nilang gumawa ng matitinding desisyon. O kaya naman ay mga desisyong katanggap-tanggap. Kaya bawat politiko ay pumipili ng desisyong katanggap-tanggap, kaunting pagtutol, pero hindi sobra. Kung masyado kang lalaban, lalaki ang alitan at pwedeng lumala ang sitwasyon. Kaya gumawa si Giorgia Meloni ng mga katanggap-tanggap na desisyon. Sabi niya, lalabanan ko sa bawat pagkakataon, pero may limitasyon. Hindi ko sisirain ang unyon o paalisin lahat. Pinili niya ang mas madaling opsyon. Pero sa palagay ko, kung gumagawa ka ng desisyong katanggap-tanggap lang at hindi ang tamang dapat gawin, kahit gaano pa kabigat ang mga desisyon na yon sa kahit anong sandali, sa bandang huli, mas mabibigat pang desisyon ang kakailanganin mong gawin. Kaya malinaw na, ang sigalot na ito ay sasabog din sa atin. Ang tanong lang ay, kailan ito mangyayari? Makikita natin. Kaya kahit si Ursula von der Leyen na walang ginagawa, sinabi niya na hindi ito katanggap-tanggap at itinapon nila ang sarili nilang pulisiya. At bilang resulta, hulaan niyo mga kaibigan, naglabas ng pahayag ang Spain. Halos lahat sila nagda-damage control na. Sinisigurong hindi tularan ng ibang bansa. Sa tingin ko, 3 o 4 lang. Pinaigting ng Pransya ang seguridad sa hangganan nila sa Spain at nagpatupad ng dagdag na hakbang. Hindi man diretsong kinondena si Pedro Sanchez. Pero tingin ko, 3 o 4 na bansa ang naglabas ng pahayag. Di kasing tindi ni Giorgia Meloni. Pero nagtatanong sila kung ano ang nangyayari. Ano ba? Pero ito naman talaga. Pero ito ay hindi maiiwasan. Kaya, ayon, sinabi ng Embahada ng Spain sa UK na halos lahat ng pumasok sa Ceuta kahapon ay nakabalik na sa Morocco. Hindi posible maglakbay mula Ceuta o Melilla papuntang mainland Spain. Talaga? Hindi talaga kaya. Ganun ba pumapasok ang mga bagong Espanyol sa Spain? Hindi nagpapakita ng pagkakakilanlan sa checkpoint ng pulis, kaya napapanatili ang integridad ng Schengen area. Kita mo, naglabas sila ng pahayag na yon. Ganap na garantisado ang integridad ng Schengen area. Kalokohan, 5 milyon ang Muslim sa Europa nung simula ng siglo. Na yon ay 15 milyon, na marami sa kanila ang dumating sa nakalipas na 10 taon. Hindi maganda itong tingnan. Kung kahapon ka lang ipinanganak, pasensya na. Pero ang pahayag na ito na inilabas ng Espanya ay kasinungalingan. Tingnan mo ito. Ganito ang itsura ng mga kalsada sa Kyoto ngayon. Parang may dagat. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama bang gamitin ang salitang dagat. May mga tambak-tambak ng dumi ng tao sa bawat kanto ng kalsada. Sawa na ang mga tao. Sawa na ang mga tao. Tignan niyo to mga pare. Sabi nila, bumalik silang lahat at ipinakita nila sa amin ang ilang mga video ng mga taong bumabalik. At ipinakita pa nila ang ilang nakakaantig na larawan ng isang sugatang lalaking Moroccan. At ang mga pulis at mga sundalo ay parang napakabait sa kanila. Maayos na inaalagaan, binibigyan ng tubig at kung ano-ano pang kalokohan. At syempre, meron kang mga liberal na woke na babae na tinatanggap sila. Kaya ginagawa nila yon sa isang banda. Tignan niyo to. Na yon, pinapasok na nila ng sapilitan ang mga tindahan. Tignan niyo to, pinuwersa nilang pasukin ang tindahan. Tignan niyo yan mga pare, tignan niyo yan. Pinalalabas nila sila. Lumabas kayo. Walang isinampang kaso. Sa sibilisadong mundo, kapag may pumasok mang iligal, inaaresto mo sila at ikinukulong. Pero alam mo, hindi lang ito sa Kyoto. Alam ng Met Police na may mga ganitong insidente sa London. Ang ginagawa nila, pinapalabas lang nila at sinasabing umalis o pumunta sa ibang lugar. At least nabawi naman ang ninakaw niya. Ito na ang pinakamalapit sa anarkya. Pinakamalapit na talaga. Sino ang gumawa nito? Si Pedro Sanchez ang gumawa nito. Kaya gumawa sila ng conspiracy theory. Sabi nila, malapit ang Israel sa Morocco, kaya inutusan daw ng Israel ang Morocco. Sinasabi nilang mga Hudyo ang may pakana. Ito, mga Hudyo ang gumawa nito para guluhin ang gobyerno ni Pedro Sanchez. Ano? Sarili niyang kagagawaan ito. Kailangan niyang pagdusahan ito. Ibig sabihin, ng bukas na mga hangganan ay ganyan mga pare. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Kung ganon, ilalagay natin sa hotel ang mga dumarating sakay ng bangka, bibigyan ng pagkain at tubig, tapos ang ilang woke na kaliwang babae ay makikisayaw at magpaparty kasama nila. Bakit hindi ka pupunta?
Kung maipit ako sa isang third world na pangit na lugar, pupunta pa rin ako. Kaya nga sinasabi ko na dapat nampasan natin ang pagtingin sa mga bagay bilang masama o mabuti. Dapat nating suriin ang nangyayari sa paligid mula sa pananaw kung ano ang gumagana. Nagkakaisa ang mga Muslim para palakasin ang samahan at puwersa nila dahil nais nilang mabuhay sa kabila ng lahat. Gusto nilang magkaroon ng mas malaking impluensya. Nakita na nila ang imposible. Meron na silang ilang kongresista, lalaki at babae sa Amerika. Meron na silang mga 25 MP sa Britanya. Ganon din sa Sweden, France at Germany. Ano ang susunod na hakbang? Akala mo ba sasabihin nila, ayaw nyo ba sa amin? Uwi na lang kami. Hindi. Ang sasabihin nila, kailangan nating dagdagan yan. Kailangan nating lumago pa. Kailangan nating magkaroon ng mas malaking impluensya. Paano natin gagawin ito? Hanapin ang mga tao sa kanluran sa kasalukuyang sistema, sa status quo, para tulungan tayo, suportahan tayo. At yan mismo ang ginagawa ni na Pedro Sanchez at Keir Starmer at itong bagong tao, si Andy Burnham, at lahat ng mga politikong kaliwa. Yan mismo ang ginagawa nila. Kaya nga tinatawag natin silang mga kapaki-pakinabang na tangga dahil hindi nila maintindihan. Ganito rin sa Australia. Alam ng Labour Party na ang mga Muslim ay boboto lang sa kanila hanggang may sarili na silang kandidato. Kaya, noon sa eleksyong yon, o tutulungan ka ng mga Muslim na manalo laban sa mga Tories o sa koalisyon, ang katumbas ng Tories dito. Pero naghahanda sila at lantad malantad ng lahat. Sila at ang mga Muslim mismo nagsasabi. May viral clip akong ipinalabas nung nakaraang linggo kung saan may isang Muslim mula Sydney na nagsabi, lalaki pa ang bilang natin. Kaya kailangan nating magtatag ng institusyon at partidong pampolitika ngayon. Kaya kapag dumating ng pakalahatang eleksyon sa 2034, magkakaroon tayo ng sariling kandidato na Muslim. Kaya hindi na natin kailangang bumuto para sa labor. Iboboto natin ang kandidato nating Muslim tulad ng ginawa nila sa UK. Kaya kung maloko ang Australia dito, nakakahiya kung maluloko na naman tayo. Pwede pang sabihin ng Briton, bago sa amin ito, di pa nangyari kahit saan. Kaya di nila nakita. Maaari nilang sabihin yon pero tayo, walang palusot. Kaya, ayun. Yan ang nangyayari mga kaibigan. Nagkakagulo na. Bumalik sa kanila ng matindi, lalo na sa mga duwag na politiko na ayaw gumawa ng mahigpit na aksyon ngayon. Siguro dahil sa sariling adyenda, binubulag pa rin sila ng ideolohiya nila o baka may mas masamang motibo. Baka binabayaran sila upang isulong ang adyenda ni George Soros o ng iba pang masasamang taong nakaupo sa mahahabang mesa. Hindi ko alam, wala akong ebidensya tungkol doon. Ang masasabi ko lang ay kung ano ang nangyayari sa harap mismo ng ating mga mata. Pero anuman ang mga desisyong ginawa nila 12 taon na ang nakalipas tungkol sa pagbubukas ng mga hangganan, gawin nating isang mundo ng mabubuting tao na nagmamahalan at kumakanta ng Ladi-Dabong Araw. Alam mo ba kung paano nila kinakanta ang Ladi-Dabong Araw? Ganito nila kinakanta ito. Lahat ng mabuti mga tol! Mahal namin ang mga Romano! Tinawag silang mga vandal ng mga Romano, kaya nag-vandalize ang mga vandal. Sa Buanga, Roma. Iyan mismo ang nangyayari sa harap ng ating mga mata, mga kaibigan. Yan mismo ang nangyayari.